At yo, what's up mga par, at magandang umaga sa inyo, no? At long time no see, no? At ngayon lang tayo ulit nakapag-vlog, no? At haba na ng buho ko mga par, no? At yung mga par, no? Yun, tagal na natin hindi nakapag-vlog dahil busy tayo, no? At ay mga par, Sunday vlog nga pala tayo mga par, no? This 54 mga par, no? At yung mga par, time check. Time check natin mga par. Yan, no? 7:50 na mga par, no? At yun lang mga par. At mamaya na lang at pag ito kasi nakabis na ako. At ayun baby na ako. At daming tambak sa likod at maglalaba ako mamaya. At siba muna tayo at mamaya na lang mga par. Yup! At yo, what's up mga par. At tapos na ako mag-BS, no? At punta na tayo ng simbahan. At yun lang mga par. Yup! Surprise! At yo, what's up mga par, at nandito na tayo sa simbahan, no? At di na tayo nakapag-intro mga par, no? Dito, no? Nakapag-prosesyon dyan, no? Kasi ano mga par, no? Nagmamadali na tayo at yun, sakto lang tayo, no? At lang mga par, homily na, no? Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya nagturo sa bawat bayan at layo na kanyang dinaranan patungong Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, "Ginoo, baka hindi po ba ang maliligtas?" Sinabi niya, "Pagsikapan ninyo pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinaran ng puno ng sambahayan, magtitiis kayong nakatayo sa labas, at katok ng katok, sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami." Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung tagasan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom ng kasano ninyo, at nagturo po kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung tagasan kayo. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatamis kayo at magmamali ang inyong mga ngipin kapag nakita ninyong nasa karyan ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng mga propeta, at kayo naman ipinagtatago yan sa labas. At darating ang anak ng tao at sa silangan at sa kanluran, sa hilaga at sa tibok, at dudulog sa hapag sa kaharian ng Diyos. Tulay nga, may mahuling mauna at may maunang mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po ang lahat. Magandang naman ang anak at ang Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po mga kapatid sa ating Panginoon. Magandang umaga naman po, Father Marcel. Tungayan po natin ang pinakamaiksing kahulugan mensahe dito sa unang pagbasa na isinulat po ni Propeta Isaías. Ito po ay naganap na noong unang panahon bago pa ang ating Panginoong Jesucristo ay dumating. Sapagkat ang Jerusalem po noon na pinadalhan po ng mga lingkod ng Diyos, mga hukon. Pagdadating ng kanya-kanyang panahon, natatapos, namamatay, kadalasan po yung ibang hukom ay nagiging taliwas po sa kapasyahan ng Diyos ang nangyayari. Kaya nagkakasala po ang bansang Israel sa pangunguna ng mga pinagtiwalaan ng mga hukom na inasahan ng Diyos. Kaya kalit-palit po may nagiging mabuti, may nagiging nagkakamali. Kaya iba't ibang hukom ang humawak. Ngayon, sa tuwing nagkakasala po ang Israel, napabanggit na po ito natin sa mga nakarang araw, pinahihintulutan na po ng Diyos na sila ay ulihin ng mga karating na bansa na kumakaway sa kanila. At ang pinakahuli po na nangyari sa Jerusalem nung sila po'y sakutin ng bansang Babylonia. Kaya po, karamihan sa mga pangunahing tao sa Israel, dinalambihak sa Babylonia kabilang ang hari na noon po ay hindi naniniwala sa mga propeta. Sapagkat may mga advisor po ang hari noong panahon yun
na napataon noong sila'y sakupin at sapagkat marami na pong nagkakasala sa bansang Israel. Kaya sa pangunguna ng mga namumuno sa kanila, akin na nga po itong nakatayo nito, nasakop po ang bansang Israel. Kaya nga po, si Propeta Jeremias, isa doon sa propeta na nagsasalita ng mga tamang pangakan doon sa Israel, doon sa buong kaharian. Subalit, mga magagandang pangungusap lamang po ang nais na marinig ng hari. Kaya galit po sila kay Jeremias noon. At ito pong nabanggit dito sa sulat ni Propeta Isaías, ang sabi rito, bilang handog sa akin sa banal na bundok sa Jerusalem, ibabalik nila ang mga kababayan ninyo buhat sa pinagtapunan sa kanila. Sapagkat habang sila po ay naghihirap, saan man sila dinala ng kanilang nagbihag sa kanila, nananalangin pa rin po ang mga Israelita at doon po sila nagkakaroon ng katiwasayan. Muli pong pinagmabautehan ng hari, yung hari po na nagmagandang loob na nagsakop sa kanila, si Haring Dario, doon sa bansang Babylonia. Pinayagan po ng mga Israelita ay bumalik doon sa bansa na kung saan ay dinala noong mga sundalo ng bansang Babylonia. Ngayon po, itinayo po muli nila yung mabasang na malaking bako. Yung buong lungsod po kasi naliligid ng mataas na pader, lampas tao, mga dalawang bahay, tatlong palapa, gano'n. At winasak po yun ng nagbihag sa Israel. At muli pong itinayo ng mga Israelitang nagtulong-tulong nung sila ay pabalikin ni Haring Dario. Sa mensahe dito sa pangalawang pagbasa, halimbawa tayo may alalahanin, may problema, o kaya ay may karamdaman ng sinma sa ating pamilya, ituring po natin yan ay pagpapaalaala sa atin ng Diyos. Sapagkat alam naman po natin kapag ang isang tao, halimbawa ay may karamdaman, doon baga po siya natututong manalangin. Doon po natatawag daw, ang sabi nila na lahat ng santo. Kaya sinasabi pa dyan, kapag walang karamdaman, Disko, subalit kapag may karamdaman na, Diyos ko. Yan naman po ay narinig ko lang sa iba. Ngayon po, sabi po rito mga paalala, huwag kang kapag itinutuwid ka ng Panginoon at huwag kang panghinaan loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya, sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang itinuturing niya anak. Kaya wag po tayo mga kapatid maghinanakit sa Diyos. Diyos, ako naman po ay ganito, ganyan, bakit ako pa? O bakit yung anak ko pa? Huwag po tayong ganoon. Gawin po natin positive yung mga nangyayaring negative side sa ating buhay. Yun po ang pinag-aralan natin. Ngayon, lahat po tayo ay mahal ng Diyos at itinuturing niya tayong anak. Pinarurusahan ng Ama ang mahal na anak. At kapag po hindi pinarurusahan ng isang anak, nakama ang kanyang anak, itinuturing niya yung anak sa labas. Ay, bahala ka sa buhay ko. Hindi kita ayaw mo makinig. Bahala ka. Ganun yung papak. Subalit ang Diyos ay mahal tayo, kaya tayo po ay binibigyan niya ng mga paalala sa pamamagitan ng mga problema at mga pagsubok. Dito po sa pangalawa, sa Ebanghelyo natin mga kapatid, ang pinaka-highlight po dito sinabi ng ating Panginoon Kristo, sapagkat po siya nangangaral, pabalik sa Jerusalem, galing sa iba't ibang lugar na kanyang pinanggalingan, may nakaintakamper po siya isang taong nagtanong sa kanya, hindi mo pa maliligtas? Tinanong sa ating Panginoon Kristo. Subalit ang sagot ng ating Panginoon, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok, ngunit hindi makapapasok. Sapagkat po mga kapatid, yung kadalasan po, karamihan sa maliligtas, yung nagsasakripisyo, tumutulad po sa mga buwaran natin, ng mga karakter sa Bible, sa ating mga santo, na ginagampanan po yung kanilang pagsasakripisyo, pagtitiis, yung sinabi na nga po sa pangalawang pagbasa, sapagkat yung sinasabi ng ating Panginoon Kristo, kapag tayo namihasa na hirapin sa maluwag na pamumuhay, sa maluwag na pintuan, nandiyan ang mga lugar natin pamumuhay, hindi tayo lang ipitig o hindi tayo lang itiis, sa kung ano lang ang kaya natin, sa nais natin magkaroon ng mamahaling gamit, subalit hindi pa natin kaya, huwag tayo ganun. Kaya, yung kung mga pagtitis natin na ninanais ng Diyos,
na patuloy lang tayong manalangin sa Diyos ng pagtawag at pagpupuri sa kabila ng mga pagsubok natin. Yun po ang gusto ng Diyos at yun po ang practice ng ating buhay at tumupo sa buhay na walang hanggan. Sapagkat po sinabi po sa ibang kasulatan, ang sabi po ng Diyos, yung mga ilustrasyon po, mas marami po yung pumapasok sa maluwag na pintuan. Subalit, nagsisiksikan pa. Subalit, yung pong mga banal na tinatawag ng Panginoon na nakikinig sa mga pangaral ng ating Panginoon Kristo, doon pumapasok sa makipot na pintuan, subalit napakalala pa. Ganun po mga kapatid. Kaya inaasahan ko, tayong lahat ay patuloy tayong magpalakas. Sinagawan ang pagbabasbas. Ang naniwan ang pagpalaan po ang iyong mga kaloob upang buhat sa langit at ang iyong sambayanan na ngayon ay nasitipon at nananalangin at sumusunod sa iyong kalooban sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalaan kayo ng mga Panginoon ng Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tapos ng ating banal na pagtiriwang, kumayan kayong mapayapa at laging maglingkod. Yun naman paro, no? Tapos na ang ating banal na misa. At sana nasimba ko kayo kahit medyo putol-putol mga par, no? At yun mga par, long time no see nga pala ulit mga par, no? At kumusta kayo mga par? Sana ayos lang kayo. At yun mga par, sana simba, nagala, at nakapakinig kayo ng humiliya mga par, no? At yun mga par, at hanggang dito na lang muli. Huwag niyo kalimutan mga par, at pag umabot na kayo dito sa video na to, i-like tsaka i-subscribe niya mga par atong video, no? At yung channel ko mga par. At yun na mga par, hanggang dito na lang ulit mga par. Peace out and prrrr. Yep.